the next one, we have this watch from Rolex. Recently lang ako nag-invest actually with watches. This one, gift to sa akin. I was really surprised because this is really hard to find. This watch that I'm wearing now is a Rolex Pin Rolex. So it's also GMT Master siya. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, yung kwento dito mga kasambreros ay kung nirigaluhan ba ni Sir Alden dati pa si Ma'am Catherine ng Rolex. Nag-ugat ito kasi yung preview na magazine mga kasambreros ay nag-post kagabi no ng yung video ni Sir Alden about sa kanyang designer favorites din nung mga relo no, ng mga watches mga kasambreros. Yung video na ito mismo last year pa 1 year ago pa mga kasambreros, if I'm not mistaken, more than a year na mga kasambreros no, sinerch ko talaga siya sa YouTube. Tapos yung Ma'am Catherine naman 2 years ago, di ba ano yung Hello Love Goodbye ay kung parang after na nito kasi 2019. So magkakilala sila Sir Alden dati. Tapos ang sinabi kasi ni Ma'am Catherine na niregalo lang sa kanya yung Rolex na ito mga kasambreros na rose gold in silver. Yung pangalan ng Rolex is Datejust. Tapos mamaya papakinggan natin tong kay Sir Alden na Rolex mga kasambreros na mga collections or mga relo na collections in general. Kasi nga alam natin si Pops Alden, sabi niya kapag wala siyang relo, parang nakahubad siya na umaalis mga kasambreros, kaya hindi mawawala talaga ang relo sa lahat ng mga occasions ng kanyang buhay. Not unless kapag talagang kailangan na walang relo. So yun, no, talagang fascination niya talaga since high school ang pagre-relo. And then yung nang dito is parang niregalo ba nito ni Pops Alden dati pa no kay Ma'am Catherine itong rose gold. Kasi Ma'am Catherine, yung kanya naman dito, alam ko na i-vlog ko na ito nakaraan, pero nung pinost ito ng preview, bumalik sa aking alaala itong mga Bottega bag na meron si Ma'am Catherine na dati pa niya nabili mga kaswas no, Kathniel days pa. Yung Bottega bag niya na oversize. Tapos si Sir Alden naman ay pareho din sila dito na sinabi na kailangan mag-invest daw sa mga items. So si Pops Alden ginawa niyang investments na itong relo and other meron siya mga, pero relo lang talagang focus si Sir Alden. Tapos si Ma'am Catherine naman yun, kasi diba si mama niya, si Mami Min ay talagang nagbebenta ng jewelry dati pa. So kung kaya inganyo niya si Ma'am Catherine na mag-invest din sa mga items, lalo na po sa mga jewelry o sa alahas mga kasambreros. So sabi ni Pops Alden, marami siyang brands ng watches no, si Pops Alden, grabe. Meron siya ditong Vacheron Constantin Overseas, may IWC Mark at 20 para sa pilots naman ito mga kasambreros. Tapos mahilig siya sa classic na relo, which is nabanggit din naman Catherine mga kasambreros, mahilig siya sa classic na relo. Hindi ko alam kung nagkataon lang ito, pero kayo nang bahala. Tapos yung rose gold niya na IWC na Portuguese, tapos Rolex Daytona na 18 karat white gold. Tapos sabi niya ito kahit simple ka lang no, kahit wala kang kahit butas yung shorts mo, yung t-shirts mo, tsaka yung chinelas, kung naka Rolex ka naman ay wala na, tapos ng usapan. So yun ang sabi niya mga kaswas, naka white gold. So ito rin yung sinabi ni rose gold, tapos may rose gold din si Pops Alden mga kaswas. Tapos yung pinaka paborito niya talaga yung Rolex na Daytona in yellow gold and green faced finished, na parang sinuot yata ni John Mayer, sabi niya. Tapos parang si John Mayer ay isang na-interview siya, parang siya no, napakakilala at saka elite na figure mga kasambreros. So kayo na pong bahala no, kung ano po ang inyong masasabi dito. Mamaya papakinggan natin ito no, before we move on sa ating next item. Ito sobrang kulit ito mga kasambreros. Kasi si Baby Avin, dito nakita niya si Pops Alden no, si tito niya Alden, tapos ginaya niya yung parang posisyon. So in Instagram story ni Alden yung picture mga kasambreros na with Ma'am Marlene Capones. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi parang na-drain na si Pops Alden. Nag-Instagram story siya, and then yung caption niya dito is me trying to balance work, gym, home, bahay, social life, tapos walang oras na tulog, tapos meal prepping na nagpe-prepare ng
pumapapagkain, and then self-care. So, kasi nakakatawa dito, hindi na balance nung babae. Ibig sabihin, pinambuhos na lang sa kanyang, katawan yung mga beer o inumin yata ito. So, parang yun ang kanyang gustong sabihin na hindi na niya kaya Kasi siyempre, di ba, nakita mo naabot ilang oras yung kanyang pagbabay ka sa morning. Tapos, kakain pa, no? Tapos, gala-gala minsan at saka usap-usap sa mga kaibigan. Tapos, magdi-gym. Tapos, sa bahay, social life, no? Walang oras sa tulog. So, parang sa trabaho pa lang, talagang pagpupunta ng GMA, for example, kung sa Antipolo Rizal siya nakatira, or yun din kanyang yung kanyang condo, mga kasambreros, para mas malapit. Kasi kapag sa Laguna siya, sa south, mahihirapan pa siyang umuwi, no? Talagang kumapaan layo, mga kasambreros, no? Kasi ang GMA is nasa Quezon City, ay talagang biyahe pa lang, traffic, mga kasambreros. Talagang masabi mong hindi niya talaga yung oras, kakain ng maraming oras, mga kasambreros, yung biyahe. So, kung andun siya sa Antipolo Rizal, Quezon, so medyo malapit, mga kasambreros, no? So, yun po. And dito natin makita na nadidrain din si Sir Alden. He's really honest. Gaya nga sabi niya na last year, nagkaroon siya ng depression, no? So, yun nga. Siguro boss-bossan yung grabbing, kasi ang layo ng kanyang tinatakbo ng kanyang ng kanyang pagbabike. Minsan naabot ang 16,000 kilometer. Kung ilang kilometro ba dyan, mga kasers, or 16 kilometer, mga kasers, hindi 16,000. 16 kilometer, no? Talagang, tawag dito. Sobrang gamit na gamit ang kanyang oras at energy. So, kailan bawas-bawasan yun, mga kasers? Kasi trabaho, hindi pwedeng bawasan ang trabaho na, syempre may management sila. So, yun po, mga kasembreros, no? So, papakinggan natin ito para po tayo ay malunagan, mga kasers, masasabi ko dito. So, yun po na rin natin si Ma'am Catherine classic, at saka gusto niya rin yung regalo sa kanya yung relo, mga kasembreros. So, sana po ay pangyan po natin, and then afterwards po ay ang Word of God. Kahit nga butas-butas na t-shirt, saka butas na shorts, saka tsinelas, pag naka-Rolex ka naman na white gold, tapos na yung usapan. Hello Preview, this is Alden Richards and welcome to Designer Favorites. So, I started collecting watches 2016 kasi even way before high school pa lang yata ako when I started to have a fascination when it comes to watches. And feeling ko it's really part of my daily outfits. Kasi feeling ko if I don't have anything on my wrist aside from my rosary bracelet, parang pag wala akong relo, feeling ko nakahubad ako. All along, hindi ko naman talaga na-imagine na buying luxury watches is an investment, which is true enough naman. I'm sure all of the watch collectors out there are very much knowledgeable about how the resale value and the value of watches appreciates over time, but it actually depends on the brand yung appreciation ng watches. Not all luxury watches appreciates, but if you buy the right brands, then that's value for money. So let's start. Nakala nyo ba, nakita nyo na yung mga favorite watches ko? Siyempre, maraming hindi naman din na bago sa knowledge ng iba na I quite have few watches na lagi ko talagang ginagamit. Pero ito, yung mga hindi pa natin nakikita. First on the list, this is a Vacheron Constantine Overseas. So, I got this parang on, I don't know if 26th or 27th birthday ko. So again, this is part of the Holy Trinity and interchangeable yung straps niya. So with this watch, actually, buhay ka na eh. Kasi meron siyang leather, meron siyang steel, meron siyang rubber. So depending on the occasion, you can interchange this. Yun yung isang feature ng watch na nagustuhan ko. And of course, it's Vacheron. So all you have to do, may clip lang siya, and then you remove it, and then hindi ko lang dala yung strap, sorry. Pero yun siya, natatanggal siya. And depending on the occasion or event that you're going to, you just adjust the personality of the watch. Having the right watch and being able to invest in watches is really a statement. It says a lot about you, how you are as a person. Hey, next. We have the IWC Mark 20. So the IWC Mark 20 is lately kasi na medyo
nag-invest talaga ako and nahihilig ako before sa ultra luxury watches. Yun yung madalas kong sinusuot. Pero now, as time goes by, mas nagugustuhan ko na lang yung mas mga simpleng design ng watches. And aside from that, di rin siya ganun ka-pricey. Okay, punta na tayo sa medyo pricey. And so we have the Rolex Daytona stainless steel. I guess this is a must-have when you're a watch collector. Kasi, of course, number one, it's Rolex. And it's part of the Holy Trinity again. And you can never go wrong with Rolex. All of the variants ng Rolexes appreciates over time. Again, depende lang if it's discontinued or somewhat nakokontrol yung watch market ng mga watch moguls. This one, again, it's classic. Mahilig kasi ako sa classic na relo eh. Yung parang you can wear any time of the day, kahit saan ka pumunta. And the next, this is strictly for formal events. This is an IWC Portuguese in rose gold finish and leather strap. Strictly for formal events. Let's say, goes well with a black tie event or kapag yung strict classic look yung theme ng event na pupuntahan ko. Next, another Daytona. This is Rolex Daytona in 18 karat white gold. Medyo may fascination talaga ako sa Rolex Daytona. Hindi siya ganun ka-flashy. Pero again, when you wear watches such as this, you go for a simple outfit and let the watch stand out. Kahit nga butas-butas na t-shirt, tsaka butas na shorts, tsaka tsinelas, pag naka-Rolex ka naman na white gold, tapos na yung usapan. Pero my ultimate favorite of all this is this watch. Sobrang rare nito nowadays. So this is a Rolex Daytona in yellow gold and green face finish. And they also call this as the John Mayer watch. So si John Mayer, isa sa mga naging spokesperson. I don't know, hindi siya, not necessarily spokesperson, but I think he was interviewed in one event. Tapos parang he considers this Daytona as one of the most parang rare finds and his favorite watch as well. So, sarap din sana parang at one point matawag yung the Alden Richards watch. Tapos, pero anyway, pagdating din yun. I got this for retail and then I waited for 2 years bago siya dumating. So the thing about buying watches, let me share to you. When you buy retail, it's not as expensive as the resellers, but you have to wait. Kasi the premium of the watch na nasa resellers is on hand siya. So makukuha mo siya agad. The thing about luxury watches, especially Patek Philippe's, you have to wait. Pero kung maraming po kayong pera, na ayaw nyo pong maghintay, bili po kayo sa reseller. Kaya lang, it's more than 50 to 60% of the original price. So medyo pricey rin. Hindi rin siya, for me, it's not worth it. O kung nakahanap ka naman ng slot or hindi mo naman ganun kailangan yung watch, I suggest you go retail. So it's alright to wait. Para ang dating sa kanya is invest and forget. So you're investing into watches. Invest and forget, magulat ka dadating siya sa'yo. And this watch that I'm wearing now is a Rolex Pepsi. They call it Pepsi because of the finish of the bezel. It's with nasa blue and red siya. They also call this as the Superman Rolex. So it's also GMT Master siya. This is in white gold as well. And also the thing about collecting watches, it's really not for you, it's for the next generation. Kung kanino mo siya ipapamana. And the same thing, cycle na yan. Kasi watches are timeless. It tells accurate time to us and sinasabi nga nila parang sometimes, bakit ang mahal-mahal ng relo? Yung cellphone ko nga nakakapagsabi rin naman ng oras eh. Pero only watch collectors would understand the value of watches that they have. So yun guys, I hope you've learned something from me when it comes to watches and how I started with it. And for you guys na gustong mag-start, it's never too late. It's just that be sure that you know the brands that you'll be investing in when it comes to watches. And you know, it's really value for money. Thank you guys and please like and subscribe. At para po sa ating Word of God mga customers ay sobrang ganda po nito. Actually, this one is very touching and very amazing. Tapat siya? Yes, tapat siya ang ating title. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, God remains faithful. He cannot deny himself. New Living Translation, if we are unfaithful, God remains faithful, for He cannot deny who He is. So ito mga kasambaral, touching na verses actually sa Biblia. And ang 2 Timothy chapter 2, kapag yung titingnan natin yung whole chapter, yung eksena dito ay nasa isang kwarto, no, si Apostle Paul mga kasambaral sa Roma na isang kulungan mga kasembreros, no, nakaka-touch. Nasa kulungan si Apostle Paul habang sinusulat niya ito, yung liham na ito mga kasembreros sa kanyang close disciple, parang spiritual son niya ito si Timothy mga kasembreros. Kung sinusulat niya ito
Tapos ay yung sulat na ito ay seasoned. May mga ingredients ng yung pagiging matanda na ni Paul, no? Parang pagod na siya, no? May mga mga times na nangihina siya mga kasamaras, but he found his strength in Jesus Christ. Mga sits hunched over a rough wooden table, his face illuminated by a flickering light of a single oil lamp. So parang imagine natin na si Apostle Paul nasa isang madilim na Bartolina, nasa isang madilim na silid mga kasambreros, tapos may maliit lang na ilaw, no? May konting liwanag habang sinusulat niya itong kanyang liham kay Apostle Paul mga kasambreros. And sabi niya dito na si Timothy naman ay isang bata pa, no? At saka diligent, masigasig at saka maasahan na disciple mga kasambreros, na kung saan ay nakatayo ito sa gilid ni Apostle Paul. Tapos nag-concentrate sa mga turo ng kanyang spiritual father na si Apostle Paul. So the two men have been brought much together, traveling far and wide to spread the gospel message of Jesus Christ. So yung dalawang ito mga kasambreros ng tandem na si Apostle Paul at si Timothy, isa sa napakagandang tandems din, no? Kasi kapag by twos kayo, by threes or by groups sa mga kasambreros, kunwari, no? Kapag nasa galaan kayo, nasa labas kayo ng mga magtatropa, mas advantage, no, mas beneficial, at saka parang malakas yung loob mo kapag sama-sama at madaming kayong mga kasamaris, di ba? So ganun din po sa paghahayo ng gospel, ganun din po sa pag-advance ng kingdom ng Panginoon. So the more the better, the more the stronger, the more the things that can be accomplished mga kasambreros. And Apostle Paul is reminding Timothy ng unwavering faithfulness of God. So ganito yung kanyang punto dito mga kasambreros, kasi inulit niya na kapag tayo po ay wala ng pananampalataya, wala ng kumapatiwala, wala ng faith mga kasambreros, ang Diyos po ay nanatiling faithful kasi hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili. Kumbaga parang yung ikaw to no, ikaw to, yung ugali mo, ikaw to. So God Himself ay parang natural na ng Diyos, nature ng Panginoon na tapat siya mga kasambreros. Imagine natin, no, sa time ni David, marami pang pagkakasala pero tinupad niya ang kanyang pangako up to the time of Jesus Christ mga kasambreros, for thousands of generation. Kung pa marami ng generations ang nakalipas bago pero natupad, no, tinupad ni Lord ang kanyang pangako. No, ganun po siya katapat mga kasambreros sa kanyang pangako. Kung kaya kapag tayo po ay nawawala ng pag-asa, no, this verse is actually a great reminder sa atin na tapat po ang Diyos natin. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos, because obedience brings blessings. As Paul reaches the poignant words, if we are faithless, no, yung poignant mga kasambreros ay something that's striking, yung may tama mga especially sad mga kasusunod, nakakalungkot, it makes us sad and sorrowful, yung poignant. So yung words na if we are faithless, no, yung mga times na hindi tayo tapat, yung mga times na naghahanap tayo ng mga bagay at gusto natin gawin ng mga bagay na ginugusto natin ng ating katawan pero hindi gusto ng Panginoon, yung mga bagay na wala na tayong panahon sa Kanya at hindi na natin siya pinaglalaanan ng oras, busy tayo sa ating mga personal agenda araw-araw, we have left and right things to do, no, yung mga house chores, yung mga deadlines sa trabaho, yung mga deadlines sa eskwelahan, mga assignments, projects, mga bayarin, no? Parang we are bombarded with so many things every day, no? Kaliwat kanan ng ating ginagawa at ang ating mga accomplishments tsaka mga bagay na dapat matapos. So, kaliwat kanan mga kasus. However, sabi ni Apostle dito, Apostle Paul, nanatiling tapat ang Diyos natin, no? Kasi hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili. Yung kung tatay ka, no, may mga tao kasing since birth, kung pa parang ugali na talaga in nature nila mga kasamaras, inborn nature na mabait sila. So kahit na anumang parang hindi sila na-impluwensyahan ng paligid kasi yun yung nature nila mga kasambreros. So kahit na isali mo yan sa mga tropa na basagulero or sa mga nagmumura, ganun sila. No, may mga taong ganun mga kasamaras, parang unique and different sila. So, ganito yung Diyos mga kasambreros. He cannot deny Himself. He cannot change. He is not changing. He's constant. He's consistent. He is holy mga kasambreros. Kung mga times na hindi tayo tapat, no, tapat ang Diyos natin. The weight of the message hangs heavy in the air. Despite the trials and tribulations they face, Paul reminds Timothy of the unwavering faithfulness of God
a truth that sustains them both in their darkest hour. So, kung paano yun yung nagsusustain din sa kanila mga kasembreros na hindi tumiwalag at hindi umalis dun sa pananampalataya at saka sa pag-asa na dulot ng Diyos mga kasembreros. Yun yung kanyang pinuproduce sa ating sarili at sa ating sa ating pagkatao mga kasembreros. And He is the great source, the ultimate and the endless, no, the eternal source of faithfulness. So ang phrase na if you are faithless, ibig sabihin nagsa-stand out kasi yung verse na ito mga kasembreros, yung stanza na ito na nagre-refer sa atin, no, parang tinutukoy yung ating human tendency na magbabago, na magtatrust tayo sa ating sariling kakayahan. May mga times na nagtitiwala na lang tayo sa ating talino, sa ating skills, sa ating profession, sa ating degree, no, sa ating sa ating isip, no, sa ating mind. Matalino ako, may idea ako, so hindi na tayo nagko-consult mga kasembreros sa Panginoon because we trust our own mga kasembreros, and that's dangerous. So yung mga ibang verses dito na sasabi na yung Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. So yun nga, sabi natin na sinasabi ng Biblia na hindi nagbabago ang Panginoon. He is constant. He was the same, He is the same, and He will be the same yesterday, today, and forever. So yung Hebrews 13:8 din mga kasembreros, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So yung passages na ito, yung verses na ito ay nag-emphasize, no, collectively ng faithfulness ng Panginoon na consistent po siya. Hindi siya nagbabago. Maaring magbago ang ating asawa, yung ating jowa, yung ating pina-follow na influencer for example, yung mga taong hinahangaan natin sa industriya, sa society, sa showbiz, sa business, no, sa kahit na sino man dyan, ay ang Diyos po natin ay hindi po siya nagbabago because yan yung nature niya. Yan yung nature niya mga kasembreros. And ang verse na ito bilang pangwakas, 2 Timothy 2:13 ay gawin nating inspiration. It's it stands by us mga kasembreros na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago in times that we are too busy with our schedules, with our daily agenda. Trust His constant presence despite our moments of doubt or failure. So lean into His relentless love and find peace in His steadfast support. Will embrace His faithfulness and walk with confidence through every challenge. So that's the question mga kasembreros. Yes, of course, no, we should stand and we should hold on to His steadfast love, support, and faithfulness mga kasembreros. So kung kaya tapat siya, yes, tapat siya. Tapat na tapat na tapat na tapat na tapat mga kasembreros. Endless faithfulness. Alright, so kaya pagtiwalaan natin siya mga kasembreros because He's faithful even though in times that we are faithless. Alright, so naman po in the meantime apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, faithful name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.